ilog, yung pagsanghan. Sila pupunta ng pagsanghan. Di ba may magandang, may ano doon, may malaking, may falls, tapos may malaking ilog po doon, no? At sabi doon mga kapatid, yun yung trade route, yun yung pinaka-main trade. Kaya pag pumunta po kayo doon, sumisid kayo, kumuha kayo ng, sa lupa lang, may makikita kayong maliliit na mga ginto-ginto, mga ornaments, mga maliliit mga kapatid. Dahil yun po yung sentro po ng kalakalan. Diyan po. So, sa Bible, makita po natin na tunay yung sinasabi ng Biblia. Na yung Babylon, ano po, yung pinagsimulan ng mga civilization po ng mga tao ay tumpak po sa history ng mga archaeologists. So, isa palang malaking puntos po ito mga kapatid na ang Biblia ay nagsasabi talaga ng totoo. Kasunod, sino po yung nakatira sa Ur? Si Abraham. Si Abraham po ang siyang na-record, no? Naka-record sa Genesis chapter 11, kung babasahin natin yun sa 28, yan, 31, nandyan po yan, na si Abraham ay mula sa lugar ng Ur. So ito po yung unang mga cities ng makita po natin kanina, yung Mesopotamia yung pinagsimulan, yung Babylon. So makita po natin na yung Biblia, ito po ay accurate. Maging ang science, ang archaeology, na grupo mga kapatid, mga archaeologists, ay nagsasabi na ang Biblia mga kapatid ay true account ng history. Kasi hanggang ngayon, may na mga nabubuksan po sila na nakasaad sa Biblia na, oo nga, meron nga dito. Ang pinaka-latest mga kapatid, yung Hezekiah, yung tunnel. Yun po yung latest po nila na prove mga kapatid. So, makita po natin, na ang Biblia, yan po ay libro ng katotohanan. Naniniwala po ba kayo dyan? Nasa Bible intro, napag-aralan natin, tuwing Monday, meron po tayong pinag-aaralan dyan, Bible intro. Tuwing alas 7, 7:15 kami nagsisimula. O kung gusto nyo pong mag-join, pwede po doon. Wala po yung bayad, walang enrollment fee. Pag-load lang kayo. Yun din ang kailangan. At sabay-sabay tayo mag-aaral. Naka-lesson ano na po tayo? Lesson 3. Lesson na sa Sunday, sa Monday. Lesson 4 na. Opo, mabilis 12 lesson po yan. So, pag natapos natin 12 lesson, ibang lesson na naman. Kaya, maganda po yan. Ako lang yung iimik, hindi kayo iimik, hindi ko kayo tatanungin. Hindi ko nga kayo kita, hindi ko rin kita. Hindi nyo rin naman kita mukha ko. Para fair lang tayo. Kaya, pag nagtuturo ako din sa online, mga kapatid, ini-imagine ko na lang nakaharap ko po kayo. Kapag sinabi, di ba po mga kapatid, nasa isip ko na ko, parang ganyan. So, ayan. Dito natin kukunin mga kapatid yung kwento. Anin muna natin, sasalaysay natin yung kwento. Sabi ito, sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Ang sabi dyan, sa Amplified Version at sa iba pang mga version, same vocabulary. Ibig sabihin, wala po sa kanilang Bisaya, wala po silang walang Tagalog, walang Bisaya. Mga kapatid, iisa lang po talaga. Kung Tagalog, Tagalog. Kapag Bisaya, Bisaya. Isang lingwahe lang talaga mga kapatid, same vocabulary. Ibig sabihin, nagkaintindihan po talaga sila. At sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan ng Shinar. Yan po yung Shinar, yan po yung Iraq. At doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitra ang kanilang semento. Matibay. Matibay yan. Brother Darwin, ito dapat pala yung sa bahay mo, tisa pala, lulutuin, saka alkitra. Sabi po dito, sinabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng aapot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. So, grabe yung plano po nila. Gagawa sila ng isang tore na kapag kahit saan man sila pumunta, tumingin lang sila sa isang lugar, ay nandun yun.
lakad sila. Parang meron po silang makikitang sign na nandun po yung kanilang lugar. Kasi wala pa mong cellphone nun. Ano po, wala pa namang cellphone nun. Kaya yun ang kanilang plano para hindi sila magkawatak-watak. Pero yun ang naging plano nila eh. Plano po yan ng tao. Ano, makita po natin yung plano ng tao. Na sila po ay magtayo ng isang tore na abot hanggang langit. Ay, matibay no. Bumaba ang Panginoon. Ayan. Upang tingnan ang lungsod at ang toreng tinatayo ng mga tao. Tingin. Ano ating Panginoon? Tinignan. Ano kaya ang mga pinagkakaguluhan nitong mga ito? Parang merong pinagkukumpulan, di ba? Yung mga teacher po, no? Pag may nagkukumpul-kumpul, alam niya, may plano yan eh. Kaya sa atin, sino yung nasaway sa ganyan? Yung mahilig makipagkumpulan. Yung may mga pag-uusapan, merong mga, sa school, no? Sa mga public school, kalimitan, ano po eh, taga-public eh. Pag may nagkukumpulan, sigurado yun sa likod, may nagkakara. May naglilis eh. Merong kung anong ginagawang kalukuhan sa likod. Kasi pag nagkumpul-kumpulan yan, may ginagawa yan. Amen. So, yung mga tao din po dito, ang sabi niyo, kaya nagkukumpulan itong mga tao ito? Tinignan ng ating Panginoon. At nakita ng Diyos, yung ginagawa po nilang tore, yung tinatayo po ng mga tao. At 6, sinabi niya, ngayon, nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. So, yan ang unang nakita ng ating Panginoon. Sila po ay nagkakaisa at dahil meron po silang iisang wika, pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin, hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. So yun ay naging threat mga kapatid, no, sa humanity at sa ating Panginoon, kasi kapag nagkaisa nga naman ang mga tao at sila ay merong isang wika o meron silang isang layunin, ano pa kaya yung magagawa nila na ibang bagay? Ano po? So parang magiging yung kanilang pwedeng gawin ay pwedeng maging limitless kasi nga nagkakaisa po sila. Di ba? Nabanggit nga po kanina yung sa taas, mga pinuno natin, nagkakagulo po sila, no? Yung presidente, vice-presidente, sila po ay nagkakagulo. Alam mo mga kapatid, na nakita ko lang dyan, yan ay mga palabas lang po yan. Palabas lang po yan, nag-usap-usap po kasi mga tatay kasi kausap ko eh. Kasama ko, kaya medyo nag-iisip na rin ako pang tatay. Mga nakikita ko lang po mga kapatid, dyan ay lahat ay palabas lang. Yan ay hindi mga tunay ng magkakaaway. Yan ay nagpapaano lang ng kanilang mga pangalan. Yan po ay, basta makikita nyo po yan sa election, din nyo magkakabati na yan. Kita nyo lang mga kapatid. Yan ay mga political strategies. Yan ay mga mind games ng mga politiko. Kaya kapag yung mga tao nga hindi masyado oriented sa mga political, mga strategies, nakala nila nag-aaway-aaway po yan. Hindi yan nag-aaway-aaway. Sila din lang yan, magkakatsukonsaba po dyan. Kaya huwag kayong mag-alala, isa lang naman yung ating isa lang naman, sabi nga ng Biblia mga kapatid, ipag-pray lang natin sila. Yung mga namiminuno natin, yun lang naman kailangan natin gawin. No? Ipag-pray po natin sila na pumasok sila sa matinong kaisipan. Para tayo po ay maging maayos po sa atin. So sa atin, huwag na tayo magproblema dyan, hindi naman tayo kilala ng mga yan. Huwag na natin problemahin. Amen. Ang kailangan na natin ay magbungkod sa buhay kasi yung iba, pinoproblema nila yung mga ganong bagay, wala namang epekto po sa kanila yon. Sa in general meron, no, pero meron naman tayong Diyos na mas mataas sa kanila mga kapatid. Kaya huwag na tayo mag-alala, pabayaan niyo na sila. Dagdag lang sila sa galit niyo, sa init sila. Ipag-pray na lang po natin sila. So ito mga kapatid, walang galit-galit dito. Magkakasama po sila, united po sila mga kapatid sa kanilang mga layunin, sa kanilang mga nagugustuhan. At sabi ng ating Panginoon, pasimula pa lang yan. Baka meron pa yung balakin na ibang bagay na mas higit pa dito sa kanilang naiisip. Kaya sabi po dito, 7, ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Yun ang ginawa po ng ating Panginoon. Guluhin ko na lang itong mga ito. Nagkakaisa sila eh. Kaya pa kapatid, kapag magkakaisa, talagang maraki ang nagagawa po natin. Diba, merong isang yung kasabihan, divided we fall, united we stand.
Di ba, yung nakita natin, pag divided talagang hindi magkakano, hindi talaga magkakasang-ayon. No? Pero pag talagang nagkaisa naman, andyan naman, lahat ay kayang gawin. At ito naman, ano po, ito po ay balak ng mga tao na hindi po ito kalooban ng ating Panginoon. Dahil sa Genesis, ang mundo ay pinapalaganap po ang tao, tapos ang gagawin ng mga taong ito, mga kapatid, ay magsasama-sama lang po sila. Paano tayo mga taga-Pilipinas? Ano, dyan lang po sila mga kapatid, nagkumpul-kumpul po sila. So hindi po mapupuntahan yung ibang mga lugar na para sa mga tao. Kailangan nga, yun nga yung ano kailangan i-repopulate po ang mundo sa lipunan. Tapos ito namang mga taong ito ay against sa will, sa kagustuhan po ng ating Panginoon. Ang gusto lang sila lang. Kaya sabi po dito, bumaba tayo. Sabi ng ating Panginoon, at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Baka magtanong kayo, sino yung tayo? Di ba sa Dakorino? Sino yung tayo kaya? Ibig sabihin, dalawa sila. Marami sila. Pero wala man sinabi dyan, dalawa sila. Sabi lang, tayo lang eh. Tayo. So alam naman natin kung anong ibig sabihin po na, no? Alam niyo ba ang ibig sabihin na? Teka lang ha. Si Pastor Rani ba? Sa doktrina po yun. Ito nga dito mga kapatid ay kapares lang yun ng 1:26 noong Genesis. Nalikhain natin. Ano? At ang explanation po yun ay nasa John 1:1. Yan po, yung verbo, yan po yung kasama po ng ating Panginoon. Kasi pagdating po ng 8, ayan na, nag-iba na tuloy yung ating ano. Pagdating po ng 8, at ginawa ng Panginoon. Wala na siya. Dapat sinabi dyan, at ginawa ng mga Panginoon. Di ba? Kuha niyo na. Isa pa rin ng Diyos natin. Isa lang ating Panginoon. Sabi niya, at ginawa ng Panginoon. Kasi kung susundan po natin dito, yung tayo, dapat at ginawa ng mga Panginoon. At ginawa nila. Ang gumawa, isa lang mga kapatid. Ang explanation nga ng John 1:7, mga kapatid, yung John 1:1. Ang kasama ng ating Panginoon, yung verbo. Nasabi mga kapatid ng mga sunod na verses ay nagkatawang tao. So, malinaw na po tayo, wala nang contradiction. At ginawa ng Panginoon ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. So, ginulo ng ating Panginoon ang kanilang wika. At ang nangyari po dyan mga kapatid ay sila po ay nagkawatak-watak. Wala na, hindi na sila mga best friends. Yung mga Tagalog, sama-sama na dito, di ba? Sa may napanood po ko yung, di ba, sa atin, ang mga Pilipino po, no? Pilipino, tayo po ay #1 producer ng mga nurses. Kaya yung panloko po sa atin sa ibang bansa, Pilipino ka, nurse ka, no? Ganun ginagawa ng mga taga-ibang bansa. Nurse ka, no? Oo, yun ang profession. So, sabi niyan, meron yung Pilipino mafia kung tawagin sila. Hindi, yung Pilipino mafia, hindi naman yun masama. Ibig sabihin ng Pilipino mafia, kapag Pilipino ka, kasama ka nila. Mas madidikit sila. Pag Pilipino sa Pilipino, mas madidikit sila. Kaya ang tawag sila para sa kanila, parang mafia ang tawag sa kanila. Kasi sila yung laging magkakadikit. Kasi pares kabayan. Kabayan. Ay, ate, pag nasa ibang bansa mo, magkakasama. Pag may, natutuwa tayo kapag may ka-Pilipino, kababayan. Yung iba naman, nasusura ka, babayan pa man din kita. Iba't iba naman ang mga, iba't iba yung mga pagkakanan natin. Pero dito, sabi dito, dahil nga hindi na po sila magkaintindihan, ay wala na. Sabi mo? I don't understand you. Patay, hindi na magkaintindihan. Patay na. Hindi na magkaintindihan. Si Sister, sa Greek, punanik po kayo ng Greek, no? Ano po yung hindi ko maintindihan? Hindi kita maintindihan. Tensas ka talaga. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. So, ayan, so yung mga nagkakaintindihan, sila po yung magkakasama. Tayo magkakaintindihan, tayo yung magkakasama. Ayan na natin sila. Yun po yung pangyayari mga kapatid nung ginulo ng ating Panginoon yung wika ng mga tao, yung mga nagkaintindihan.
Sino dito yung nakakaimik ng lingwahe ko? Yun, yung mga nagtawag-tawag sila at nagsama-sama po sila. Ayan. Kaya ang sabi po dito, Babel at tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Hindi Panginoon, ano? Ng Panginoon. So, mapapansin po natin dito mga kapatid sa kwentong ito patungkol po sa Babel. Mapapansin po natin dito na yung mga tao, meron po talaga silang traits. Tayo mga kapatid, may traits tayo na kaya talaga nating magkaroon ng pagkakaisa. Amen. No, talagang kailangan natin na meron lang tayo sa layunin, magkasundo-sundo po tayo. At nasabi dyan, magagawa po natin yung maraming bagay. At At ito mga kapatid, makita natin. Kung ang tao mga kapatid ay kayang magkaisa at kayang gumawa mga kapatid ng isang malaking hakbang kapag walang kaguluhan, magandang bagay po kaya ito? Mabuting bagay po kaya pag nagkakaisa? Yan, tama po yung sagot ni Jubel. Depende sa pinagkakaisahan. Kasi kapag ang pinagkakaisahan nyo ay kalukuhan, hindi maganda yan. Pero kapag ang pinagkakaisahan naman natin ay isang magandang bagay, maganda po yan. So ang tao po dito, kung babasehan po natin yung kwento po ng Babel, nagkaisa po sila sa isang hindi magandang bagay. Sa isang hindi magandang bagay, at kaya ang ating Panginoon nag-intervene, ang ating Panginoon para siwatain yung kanilang mga balak na hindi maganda. Kasi po ito ay laban sa kagustuhan ng ating Panginoon. Pero ang ating Diyos, nung siya po ay dumating, ginulo mga kapatid, yung plano ng ating Panginoon ay siyang nangyari. Kaya nga sabi na ng Biblia mga kapatid, yung plano po natin ay hindi po yan mangyayari hanggat hindi yan talaga kalooban ng ating Panginoon. Pero kung ipipilit natin yan, dyan po tayo mahirapan. Tama po ba? Sino dito mga may pagkakataon na yung encounter po nila mga kapatid na nung sila may pinaplano sa buhay, yung ating Panginoon nag-intervene, nagulo yung plano natin? Amen. Amen. Ay, diba? Sino mong ganyan? Sino nakaranas ng ganyan? Maganda na yung plano mo eh. Naka-line up na, maganda na, nakakamada na, yung mga plano mo. Pero nung nag-pray ka sa ating Panginoon, nabasag lahat. Nasira lahat. Okay na sana eh. Tapos may sinasabi ka pa sa ating Panginoon, Lord, parang naman sa'yo to eh. Lord, alam ko naman kalooban mo to eh. Kala mo lang yun. Alam mo naman kalooban mo ito eh. May mga plano ko, Lord. Kasama ka dito sa plano ko. Pero may mga pagkakataon po minsan na kahit napakaganda ng plano po natin, may mas magandang plano po ang ating Panginoon. Kaya ang ating Diyos, ang ginagawa niya po, ginugulo niya yan. Teka lang, hindi ganyan. Sasabit ka dyan sa huli. Kaya ang gagawin ng ating Panginoon, ganito ang gawin mo, isa-isahin mo yan. Igagay po tayo ng ating Panginoon. At kung hindi po tayo marunong manalangin, guguluhin lang yan ng ating Panginoon, bahala ka na dyan. Amen. Pero kung marunong kang panalangin, nandyan po yung guidance ng ating Panginoon. Amen? Kaya po mahalaga po yung panalangin. Kasi yung prayer, kapag may plano po tayo at ginulo ng ating Panginoon para ayusin ang mas maganda, yung prayer, yung po dun yung guidance, dun po natin makikita. Kaya kapag tayo po ay hindi marunong manalangin, hindi po talaga magiging ayos yung mga plano po natin sa buhay. Kasi ang ating buhay po ay, ito po sa ating Panginoon na. Kaya po yung plano natin sa ating pananampalataya sa buhay mang ito ay kailangan lagi nating isubmit sa kalooban po ng ating Panginoon. Tama po ba mga kapatid, sila nakaranas na dyan na nagbida-bida? Nagbida-bida, nagplano-plano ng kanya, tapos pagdating sa huli, sinisisi si Lord. Lord, inilapit ko naman to sa iyo Pero dahil may iba yung intention natin, iba yung motive natin, ano nangyari? Mga kapatid, nawala. Kaya sa atin, mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya, ikinagagalak po ng ating Panginoon na nagkakaisa po tayo sa kanyang kalooban.
sa paggawa, sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagsunod, mga kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo man ay nagkakaisa sa kalooban, nagkakaisa sa pagsunod, sa pagsamba, sa ating Panginoon, mas lubos po na nagagalak ang ating Panginoon kung mismong kaisa natin ang ating Panginoon. Iba po kasi yung sa plano lang tayo kaisa. Sige, ano natin, mas maano pa, gawin natin mas mababaw pa. Ano po, minsan, halimbawa dito, merong nagsabi ng ganitong plano. Oo tayo ng oo, di ba? May mga ganyan minsan, may mga ganitong bagay. Sino ditong admitted mga kapatid ka, minsan pag may nag-a-announce po dito, oo lang tayo ng oo. Pero sa ating isipan, bakit ganun? Objections. Ha? Bakit ganun yung plano nun? Pero sa outside, oo tayo, gagawa tayo, gagalaw tayo. Pero dun sa ating isipan, nagpe-question tayo. Yun po mga kapatid, yung kaisa sa mga pagsamba, pagkaisa po natin sa panalangin, kaisa sa pagsunod, pero hindi nila kaisa ang ating Panginoon sa isip. Iba po yung kaisa natin ang ating Panginoon sa kaisa po natin yung pagsunod. Kasi yung pagsunod, pwede nating dayain. Naniniwala po ba kayo dyan mga kapatid? Na yung pagsunod po natin, na ipinapakita natin sa labas, pwede nating dayain? Di ba? Kapag sinabi ng mga aral, pumalakpak kayo, papalakpak tayo. Amen? Pero sa isipan natin, wala lang. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon, nagpapalakpak tayo, pero sa isipan natin, hindi natin pinupuri ang ating Panginoon. Walang dating, walang bigat yung ginagawa po natin sa ating, kapag merong nangunguna po sa atin. Pero sabi po dito mga kapatid, nagagalak ang ating Panginoon, oo, na sumusunod po tayo sa Kanya. Pero mas magagalak po ang ating Panginoon kung kaisa natin ang isipan ng ating Panginoon. Kung paano mag-isip ang ating Diyos. Sabi ng Pilipos, chapter 2, verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Kailangan mga kapatid, sabi ng Biblia, kailangan magkaroon tayo ng same mindset ng ating Panginoon. Para sa ganung bagay, mas maging matuwa ang ating Panginoon sa atin. May mga mention siya. Si Pablo mga kapatid sa mga taga-Pilipos sa una. Ang sabi po dito, kaya kung may anumang pampalakas ng loob na nagmula kay Kristo, kung may anumang pampasiglang dulot ng pag-ibig, kung may anumang pagsasamahang mula sa Espiritu, kung may anumang pagmamalasakit at habag, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaisa kayo sa pag-iisip, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin. Amen. Yes. Kung sino dito mga kapatid, may technique na palakasin yung kanyang loob na galing sa ating Panginoon, i-share mo sa kanyang kapatid. Amen. Yes. Alam mo ba, nung dumating ako sa ganyang sitwasyon, ganito lang yung ginawa ko. So, may mga ganyan tayo na talagang kaisa na, para maging kaisa po natin, ma-rescue natin, ma-comfort po natin yung kapatid natin sa pananampalataya, kailangan talaga natin minsan lapitan. O kung hindi man natin malapitan, kailangan natin ipanalangin. Pero mas maganda yung ma-advisean po natin, alam mo, yung ganyang sitwasyon ko, ganito ang ginawa ko Nagkaroon ako ng ganitong problema. Nandiyan din ako sa ganyang sitwasyon ko noon pa, 10 years ago. Pero dito ako ngayon, nasa ating Panginoon pa rin, naglilingkod dahil ito lang yung ginawa ko. Amen. Diba, yun yung makita natin, yung concern natin, yung love natin sa kapatid natin sa pananampalataya, na makita ng ating Panginoon, oo, nagkakaisa po tayo ng damdamin, nagkakaisa tayo ng isipan, para mas lalo po tayong ma-push na maglingkod po sa ating Panginoon. Minsan, ang sabi nga mga kapatid, ang kailangan natin yung kunting tap lang sa ating kapatid. Amen. Amen? Katulad mga kapatid, nung dun sa Nagasan, isang touch lang ng isang touch lang. Laylayan pa yun, hindi pa yun sa shoulder. Hindi pa yun sa Uy, kamusta? Minsan may kailangan na may mga ganung pagkakataon po sa atin, di ba? Minsan pag down na tayo. Mature Christian naman tayo Nandiyan naman tayo, malago naman tayo Kristiyano, pero minsan may mga pagkakataon na yung isang, kamusta ka na? Nagkakaroon ulit, activate ulit yung kalakasan po natin kasi ikaw, sarili mo lang, kamusta sa akin? Hindi na ako nila na alala.
Ano po? Kaya maganda rin yung meron pong tayo mga kapatid sa pananampalataya, yung kabady-bady ba natin? No? Kabady-bady natin, alam natin minsan kasi kapag yung pag matagal na tayo magkakasama sa pananampalataya, alam mo na kung anong kinikilos nito eh. Amen. May problema ito ngayon. Yes. Yeah. So nandun na tayo, kinukomfort-comfort natin, ipinapanalangin po natin, ano po ang ating kapatid. At isa po yan sa ginagawa po natin, pampalakas po natin sa pananampalataya, pampasigla, dulot ng pag-ibig. Ang sabi dyan, at yung pagsasama-sama dahil sa Espiritu. Kung may pagmamalasakit at habag, yan, lubusin po natin yan, yung kagalakang yan. Magkaisa po tayo sa pag-iisip, sabi ni Pablo, magbuklod sa pag-ibig, at magkaisa tayo ng diwa at layunin. Amen. Kasunod po nito, huwag ninyong gawin ang anumang dahil sa inyong pansariling hangarin. Yes. Hindi ako nga pag-pray yan. Ako lang yung ma-bless ni Lord. Matindi. Ano po? Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Ayan pala mga kapatid. Buti na lang dito sa Riyaya, wala pong mayabang dito. Mahangin lang. Mahangin lang yung paligid. Mahangin lang yung paligid, pero walang mayabang. Malakas lang mahangin. Nasa Bataan daw. Kay Jimmy, we miss you. Amen. So, sabi yan, pansariling hangarin o dahil sa kayapangan. Alam po natin yan, yung mga negative na mga bagay yan, yung mga sarili. Ano po? Me, myself, and I. Yan po mga kapatid, makasariling bagay po yan. Kung ang panalangin mo yung me, myself, and I, Lord. Baka maging katulad ka na ni Lord. Ano po? Kasi pag tayo pangkasarili, mahihirapan din po tayo nan kasi hindi natin makocontain ang mga pagpapala kung ibigay man yan sa iyo ng ating Panginoon. Ay, nako, mahihirapan ka mga kapatid. Amen. May isang nanalangin. Ano mo, may isang nanalangin dun sa overnight. Sino ditong gustong-gusto lagi nasa overnight? Isa lang ang nag-imin, no? Sino lagi gusto sa overnight, mga kapatid? Isa lang talaga. Isa lang talaga nag-imin. May isang nag-pray mga kapatid kasi antok na siya. Pray siya mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sobrang antok niya, ang kasunod niya, praise me Lord, praise me Lord. Patay na, wala na mga kapatid. Siya na pupurihin ng Diyos, sobrang antok mga kapatid. Mahirap yung makasarili. Amen, baka si Lord na yung paglingkuran ka na ng ating Panginoon, katulad ng puyat, praise me Lord, praise me Lord. Wala na sa katinuan. Yan, mahirapan po tayo dyan mga kapatid. Kaya yung paglilingkod po natin, kailangan hindi pa pangkasarili. Kasi kung ating Panginoon nagkasarili siya, hindi na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Di ba kasama po yan mga kapatid sa two greatest commandments? Ano po? Na ibigin po natin yung ating sarili katulad ng yung pangalma na. Ibigin natin yung ating sarili tulad ng pag-ibig, ibigin natin kapwa natin. Gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Nasabi pa nga dito mga kapatid, mas mahalaga pa. Amen. Kasi alam natin sa Biblia mga kapatid, yung nagpapakumbaba siyang tinataas po ng ating Panginoon. Amen. Kung gusto po natin na tayo po ay maitaas ng ating Panginoon, kailangan makita sa atin yung humble spirit. Makita po sa atin mga kapatid yung submissive spirit. Amen. Ano po? Para tayo po ay itaas po ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, kahit sa anumang bagay, kahit sa trabaho mo, huwag kayo pabusing-busing kung hindi ka naman busing. Amen. Sige lang, sunod ka lang mga kapatid dahil ang ating Panginoon kapag nag-promote, walang magagawa ang tao. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan mga kapatid?
Na kapag ang ating Panginoon ang siyang nag-promote sa iyo, wala pong magagawa ang tao. Kasi ang kalooban ng ating Panginoon ay hindi pwedeng samatain ng kalooban ng tao. Kapag ginusto ng ating Panginoon, mangyayari at mangyayari po yan. Paano gagawin ng ating Panginoon? Siya na lang po ang nakakaalam po nun. Dahil ang ating pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip po ng ating Panginoon. Ang kailangan lang natin laging pasubmit, malaging magkaroon ng humbleness sa ating puso, mga kapatid. Manalangin tayo, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Humble spirit. Hindi yung hambog, ha? Baka biglang magkamali tayo sa prayer. Kuyat na naman kayo sa overnight. Lord, bigyan mo ko humble spirit. Tayo na naman. Amen. Bigyan tayo ng humble spirit, yung submissive spirit. Amen. Para tayo po ay itaas ng ating Panginoon. Wala ka nang gagawin dyan. Ang sabi ng Exodus 14:14, tahimik ka lang. Si Lord na ang bahala sa'yo. Paglaban ka ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na ito, yung ganyang bagay, sabi po dito sa 4, pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Alam mo mga kapatid, yan yung gustong-gustong gibain ng kaaway sa atin. Naku, hindi niya deserve yan. Mas deserve niya yan. No. Kasi ang kaaway mga kapatid, ginagawang self-centered po ang isang tao. Tingnan niyo mga kapatid yung mga wala sa Diyos na naglilingkod. Ang kanilang gustong gawin ay yung ikasasaya ng kanilang sarili. Yung gaganda ng kanilang sarili. Yung aayos ng kanilang sarili. Wala namang problema kung sa ating sarili. Pero kung galing sa ating Panginoon, walang problema yan. Pero kung galing po yan sa kaaway, malaki ang problema po nan. Kasi kung ang ganyang pag-iisip ay galing sa kaaway, kung anumang pag-iisip na galing sa kaaway, ay ikasasama ng pagkatao at pananampalataya po natin. Tandaan po natin yan. Amen. Ang kaaway, mga kapatid, pilit na inalalayo po tayo sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban. Kaya makikita po natin, kaaway yun ay, kasi kung dito mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, iisa lang ating lingwahe, di ba? Nagkakaintindihan po tayo. Alam po natin kapag yung mga bagay-bagay, nagkakatugma-tugma po tayo. May mga pagkakataon na pag nag-uusap ang mananampalataya, hindi maintindihan ng mananampalataya. Corny sa kanila. Corny mga kapatid, kasi we have the same language. Parehas po tayo mga kapatid ng pamumuhay, way of life mga kapatid, same manner. Dahil nga po iisa lang po tayo. Meron pong isang espiritu na inilagay sa atin ng ating Panginoon. Kaya we have the same language, we have the same manner. Kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo gumawa, kumilos, iisa po tayo dahil meron lang tayong iisang pattern. Yan po ang ating Panginoon at may banal na espiritu na siyang nagtuturo po sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We have the same language. Kaya minsan, di ba, may mga pagkakataon kapag may naririnig ka, nakakaiba. Parang hindi ito mananampalataya. Amen. Parang hindi ganito mag-isip ang mananampalataya. Parang lagi itong negatibo. Pangaral ng MD. Parang lagi itong negatibo. Ay, mananampalataya. Tagal na mananampalataya. Yan pa rin na lumalabas sa bibig. Problema pa rin. English na blessing. Problema pa rin. Hindi mga kapatid. Kailangan we have the same language. Katulad mga kapatid ng ating Panginoon. May nakarecord pa mga kapatid sa Biblia na nagreklamo si Lord na ang tagal-tagal, haba-haba naman ang nilalakad natin. Walang pagreklamo. May nagreklamo ba yun sa ating Panginoon? Nagreklamo ba ang ating Panginoon? Ang ingay-ingay niyo, natutulog ako. Dahil sa yung sa may unos. Wala, hindi makikita mga kapatid ng pagmurmur ang ating Panginoon, yung pag-murmuring. Pagrereklamo ang ating Panginoon sa Biblia kasi nga hindi yun yung language na dapat meron sa atin. Hindi yun yung manner, mga kapatid, ng mga mananampalataya na reklamador. Sabi nga ng Biblia, kailangan sumunod lang.
Sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Sa kanyang kalooban. Hindi man natin alam yung panahon, mga kapatid. Pero darating ang panahon, makita natin, ma-realize natin, kaya pala ginawa yan ng ating Diyos dahil sa ganitong bagay. Kaya pinagalitan yung mga tatay eh. Saan namin, magreklamador. Kaya reklamo, huwag tayo magkaroon ng negative thoughts. Kasi ang pananampalataya meron sa atin ay positive. Faith, mga kapatid, ay positive. Kaya yung mga negative thoughts, mga kapatid, ay hindi same language natin. Sa mundo po yan. Amen. Hindi sa atin, sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya ito, the enemy want us to use the same language and speech as the rest of the world. No? Yan yung ini-impart sa atin ng mundo eh. Kasi nga, di ba, alam natin yan, mas malaki ang porsyento na kahalubilo po natin ang hindi mananampalataya kaysa sa ating mga mananampalataya. Kaya kailangan, mga kapatid, magpalakasin po natin yung ating pananampalataya para hindi po tayo maimpluwensyahan. Amen? Parang nag-iisip pa kayo ah. Mas marami pong porsyento ng buhay. Linggo lang tayo magkakasama dito minsan. Minsan lang yun. Na-absent pa. O hindi absent, late. Minsan lang tayo magkakasama. General naman niya, wala akong pinapatubuyan. Baka sabihin niyo, ay pastor, pangalanan mo na lang ako. Wala. Okay, meron tayo. Wala. Mga kapatid, linggo. Kasunod na gawain po natin, Thursday na. Wala lang din sa mga nakakasama ko na yung mga kapatid, medyo mas marami kaming panahon na nagkakasama-sama na gumagawa mga kapatid. Pero in general church mga kapatid, linggo, kasunod na Thursday na yan. Prayer meeting. Ano po? At kasunod na prayer meeting, kapag merong overnight, saka lang Friday. Wala pa. Mga kapatid, wala pa sa overnight. Nandito man, tulog na doon sa likod. Alauna, nandun na, nakahilata na. Half night na. Tapos kapag may fasting mga kapatid, nag-adjust na nga lang tayo. Isang fasting natin, alas 12 na eh. Tayo nagsisimula. Tapos linggo na lang ulit. O ilang beses lang tayo magkikita-kita. Linggo. Huwebes. Wala lang, linggo na ulit. Linggo na ulit. So, makita po natin, mas marami po yung panahon na kasama po natin ay hindi mananampalataya, kaya malaki ang possibility na ang pag-impluwensya po nila ay malakas. Amen. Kaya sabi ng Biblia mga kapatid, pasiglahin natin, palakasin po natin yung ating pananampalataya para hindi po tayo ma-impluwensyahan ng kaaway. Kasi ang kaaway mga kapatid, gusto niya yung same language ng mundo. Kaya minsan kung paano mag-isip ang mananampalataya, katulad na rin mag-isip ng mundo. Amen. Yes. Kapag ang kapitbahay mo yung reklamador ka na rin. Malakas mong hawak. Malakas mong hawak po yan. Kapag ang kapitbahay mo yung chismosa ka na rin. Kaya kailangan natin maging involved po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kung hindi man sa gawain mga kapatid, yung daily devotion natin sa ating Panginoon, magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi mas marami po yung porsyento na ang kasama po natin ay hindi mananampalataya. At yan po yung gusto ng kaaway na maging kaparehas po tayo ng mundo. Kaya mag-isip-isip tayo minsan, mga kapatid. Kung ano yung mga ina-adapt mo natin sa mundo. Minsan, nadadala natin yan sa church. Amen. Amen. Amen? Nag-iisip kayo, mga kapatid? Madami. Ano ba yung
na-adapt ko sa mundo na inibig ko na ngayon. Kinikilos ko na, ginagawa ko na ngayon. Amen? Mahirap po yan. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamalaking influence na ginagawa po ng kaaway ngayon, kung makikita niyo lang yung pagiging bisexualism. Iba't ibang mga bagay mga kapatid. Ano? At minsan nalulungkot ako, nakakapasok yan sa church. Yung lalaki hindi na mukha lalaki. Lalaki sa mukha, sa boses hindi. Sa kilos hindi na rin. Yung mga lalaki, yung mga babae, nakamatol na dun ah. Kaya natatakot ang mga kapatid doon sa ibang church, mga kapatid, yung lalaki mukha nang hindi lalaki. Pag nag-first in worship na rin sila, amen, lumalambot na din. Mahirap po yan. Kung lalaki talagang magpakalalaki, sabi nga mga Biblia, magpakalalaki sa pananampalataya. Amen. 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 Huwag tayong magkaroon mga kapatid ng bahid ng mundo. Yung lalaki, huwag magkaroon ng bahid. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, huwag natin papasukin yan sa loob ng church. Amen. Kasi malakas mag-influensya, hindi yan nanganganak. Nang-influensya po yan. Amen. Kaya siguraduhin mo, Boss Paul dyan, lalaki ka ba? Sabi mo yellow. Yellow. Kasi may sinabihan ng ganyan. Sabi ka ng yellow. Yellow, lalaki ka dapat yellow. Yellow. Katigasin mo. Ice tubig. Nangyari na. Wala na talaga. Kaya mga kapatid, maging maingat po tayo sa kung mga anong ina-adapt po natin. Amen? Kailangan tayo po yung nang-i-influence sa kanila. Tayo yung may isang lengguwahe. We have the one language of the heaven, mga kapatid, na kailangan ma-influence po natin sa kanila. Mahirap yun na tayo ang ini-influensyahan. Amen. Kailangan tayo yung mag-influensya. Positive thoughts, dapat tayo yung nagbibigay nun, mga kapatid. Kahit tayo ay hirap na, pero makita natin, mapiga natin, meron pa rin eh. May positive pa rin mangyayari dito. Meron pa rin magandang mangyayari dito. Kailangan tayo yung unang makakita kaysa pa yung hindi mananampalataya. Minsan yung hindi pa mananampalataya nag-encourage sa atin, mas nakakahiya yun. Amen. Ini-encourage ka ng hindi mananampalataya. Brad, kaya mo yan, inom lang natin yan. Mahirap, di ba? May kabunto. Mahirap po mag-encourage ang kaaway. Ang hindi mananampalataya. Kasi nga, hindi natin kasama eh. We don't have the same language. Kaya sa atin mga kapatid, no, kailangan blessing. Sabi nga nung gawain, ma-pronounce blessing. Amen. Kailangan sa atin ang gagaling yung mga pagpapala, yung mga positive mga kapatid. Kaya ayaw ko na yung nakakarinig ng negative. Rinding-rindi po ako dyan. Ayaw ko po yan yung parang negatibo agad ang dating. Gusto ko yung negatibo man, pero yung positive, sa positibong paraan iparinig sa akin. Ang hirap kasi yung ganun mga kapatid. Alam mo, sino dito yung laging pinagsasabihan ng problema? Di ba na-observe natin yung bigat? Yes. Amen. Salamat may prayer. Oo, kung wala kang prayer, iyak ka na lang din eh. Salamat may power. Sino dito yung laging crying shoulders ng kanilang mga kaibigan? Yung laging iniiyakan, friend, nandito na naman. Laging iniiyakan. Minsan kasi kapag, minsan, magrarant sa'yo. Hindi naman ikaw yung kaaway, pero ikaw yung naiinis. Kaya gano'n, nagrarant yung naglalabas na sama ng loob. Hindi ikaw yung kaaway eh. Pero nagagalit ka rin. Ano ba naman yan? Alam mo, susunod, tambangan na natin yan. Mahirap mga kapatid. Kaya kailangan sa atin mga kapatid, galing yung encouragement.
sa atin manggaling kasi tayo po yung may Espiritu ng ating Panginoon. Ang Espiritu ng ating Panginoon ang siya nagbibigay ng comfort. Nang sabi ng John chapter 14 mga kapatid, siya nagbibigay ng comfort. Siya nagbibigay ng kasiklahan po sa atin, ng kaayusan po sa atin mga kapatid. At dahil tayo ay mayroong Espiritu ng ating Panginoon, dapat sa atin din po yan. Maging channel po tayo mga kapatid ng kalakasan ng iba, kagalakan ng iba, kaayusan ng iba. Kasi tayo yung may Espiritu ng ating Panginoon. Dito sabi po ng kawikaan, ang taong masalita ay malapit sa mga madadaldal dyan. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang... Wala namang problema sa maingay eh. Ay, hindi pala. Wala namang problema sa madaldal. Huwag ka lang maingay. Kailangan na Wala akong problema sa madaldal eh. Kung pinagdadaldal mo naman yung salita ng ating Panginoon, huwag ka lang mag-ingay. Ano to? Pwede rin naman mag-ingay. Kung ang pinag-iingay mo naman yung ating Panginoon, wala rin naman problema. Ano po? Nasabi lang po dito, yung sa dami mga kapatid ng salita sa paglaki ng kasalanan. Na pwedeng ma-attempt na kasalanan mga kapatid. No? Kaya yung mga matahimik dyan, safe kayo ngayon. Ano, mga inverter, introvert, ano ba yun? malalim naman, malalim. Inverter na yun. Rep, saka ano, aircon. Ay mga kapatid, yung taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Kasi minsan nga, mahirap nga yung mga kapatid yung masalita ka. Tapos yung wala ka ng masalita, mag-imbento ka na. Di ba? Yun po yung pumapasok kasi wala ka ng may bala eh. Gagawa ka na ng imbento. Ayan, para may maisalita ka lang yung dito, yung mahilig bumangka. Yung mga bakero dito na sa kwento. Sa kwento, ano kapatid? Minsan, para matapatan mo lang yung kwento ng isa, may kwento ka rin eh. Ay, wala ka sa lulo ko. Mas matindi lulo ko dyan. Ayaw yung Pastor Bong, yung kwento, bawasan mo. Ayan, ano yung kwento yan? Nagkikwentuhan po sila. Ano yung uwak ba yun? Uwak? Helicopter. Yung helicopter daw po nung lumapag, ay ano? Nung dumaan? Ay ano? Parang Derwin, si kwento mo nga. Ay, hindi ako sa kwentuhan eh. Dumaan yung helicopter, naliliman yung buong barangay. Ayun, naliliman yung buong barangay, naman yung helicopter. Dumaan yung Tapos yung isa naman, ay meron ako diyang pinto. Yung dumaan yung yung ahas. Mag-aapon na ay, hindi pa nadaan yung puntot. Ay, grabe na sa yabang. Grabe naman ang yabang mo. Bawasan mo yung helicopter mo. Babawasan ko yung ahas ko. Para tanghali, makalagpas na yung puntot. Ayan. Di ba? Mahirap mga kapatid yung mayabang eh. Nagbabawasan din minsan. Ano ko? Kaya yung marami, yung taong masalita mga kapatid, ay sabi dyan, malapit sa pagkakasala. Kaya control your tongue. Control your mouth. Kontrolin mo. Kung hindi mo control, Lord, bantayan mo. Kasi kung ang angin lang ating Panginoon na paano yung bunganga ng leon, yung iyo pa kaya. Sip your mouth, yes. Shut your mouth. Lord, kung hindi mo... Kaya Pastor, maraming umaayos na pag-imsi sa mga piestahan, mga birthdayan, kasalan. Kasi kadalasan na kinukuha nila, Becky. Oo, ganun. Kasi maraming salita. Maraming salita. Kaya mga kapatid, kita natin dito. Kaya tayo, wala mo problema magsalita. Mag-ingat lang po tayo mga sasabihin natin. Amen? Yung matter of life and death, nasa ano natin yan, sabi ng Biblia, mga kapatid, nasa dila natin. Kasunod, ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Yan. Ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Yan. So, di ba nakita natin yung mga madudakdak.
Kaya nga din ako doon sa mga ano, yung magaling magtimpi. Ano? Yun yung pinapractice ko mga kapatid. Hindi ako, hanggat maaari, ayaw kong umimik agad. Gusto ko lahat, meron akong pambala. Para isang batuhan na lang. Amen. Kasi kapag imik ka ng imik, minsan may namimiss ka. Hindi mo na laman kung ano yung side ng kabila. Hindi mo nakita yung side ng itong kabila. Ano po, kapag ano agad, unang reaksyon agad, pagalitan agad, hindi, ayaw ko lang ganun mga kapatid. Gusto ko yung, alam ko lahat yung sitwasyon bago ako umimik. Kasi ano eh, minsan ikaw rin mapapahiya. Babalik din sa iyo yung mga sinasabi mo. Kaya hanggat maaari mga kapatid, maging, ano talaga tayo eh, maging mabugbantay sa ating mga sasabihin. Kasi pwedeng bumalik po yan sa atin. At mas nakakaya kapag bumalik yan sa atin. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Kawawa naman, namatay na wala pang karunungan. Ano po? So maging mapakinabang mga kapatid lahat ng ginagawa natin, pakinabang lahat ng ginagawa po natin, walang problema sa pagiging ano. Sabi naman ng Ecclesiastes chapter 3, di ba? May oras sa lahat ng bagay. Dumaldal ka siya, oras mo yan eh. ikaw yung bahala dyan. Oras mo yan eh, mapinto ka. Pero alamin mo natin kung hanggang saan ka lang. Timing ba? Timing kasi dyan tayo minsan nagkakaroon ng ng problema, yung mga mananampalataya. Hindi alam kung kailan hindi alam kung makakapatid sa ilulugar yung kanyang sarili. Ano po? Nagpe-preach dito, nagpe-preach din sa likod. Ano mo ba? Pag nag-preach dito na lang. Huwag nag-preach sa likod o saan man mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan alam natin yung place natin, alam natin yung lugar po natin, at alam natin yung panahon kung kailan tayo tatahimik, kung kailan tayo iimik. Di ba yun naman sabi ng Ecclesiastes mga kapatid, merong panahon sa bawat bagay. Amen. At kailangan ma-master po natin yun para maging blessing po tayo. Minsan akala mo blessing ka ba, hindi na pala, nairita na pala sa'yo. Akala ko ba pasasalamat yan? Bakit nagsasaysay na ng buhay niya? Mga ganyan mga kapatid. Tapos nasasabihin doon sa huli, wala po akong masabi. Wala masabi, 30 minutes ka na dyan sa unahan. Kailangan mga kapatid, be mature enough. Kailangan mga kapatid sa pananampalataya, nagmamature din tayo. Tama po ba? Ay, wala po akong masabi mga kapatid, nahihiya po ako. 30 minutes na, tapos nasa huli, nahihiya po ako, wala akong masabi. 30 minutes ka na dyan nag-imik-imik. Be mature enough. Alamin po natin mga kapatid, ating pananampalataya. Ito yung mga practical na mga advices, then spiritual advices na practical din po sa atin, na kailangan talagang alamin po natin, maging mature po tayo bilang mananampalataya. Hindi na tayo mga bata na mananampalataya. Amen. Talagang tayo, binabakbakan na. Sabi nga ni Brother, binabalatan na siya eh. Kinakatay na siya eh. Doon sa sa pangangaral. Ganyan po tayo. Sa mga mas lalo na sa tumatagal na sa pananampalataya, kung na tayo yung pabebing mananampalataya. Pabebing Kristiyano na tamaan lang ng konti, umiyak na. Buti kung umiyak sa ating Panginoon na hindi, sa iba umiyak mga kapatid. Madali lang po naman malaman kung yung mga hindi matured pa. Paano po yung mga signs na hindi pa matured yung isang mananampalataya? Ha? Tisurin kasi hindi pa matibay yung kanya. Yung mga baby, no? Hindi mo matibay yung kanilang panlakad. Kaya pag natisod talagang, bagsak mukha. Hindi ka agad makabangon. Ano daw? Ayan, di ka lang. Medyo marami nasaktan. Umuulan naman daw po, umuulan. So ayan mga kapatid, madali lang naman pong makita o malaman kung hindi po tayo matured pa kahit sa ating sarili, pwede natin i-assess kung tayo ay matured na o hindi. Ito lang yung pamantayan eh. Kung makita natin na hindi pa tayo matured, para tayong bata. Dahil ang bata, mga kapatid, amen, marami po yung mga lapses, marami po yung mga bagay na hindi pa kayang gawin.
Maraming tanong, bakit? Bakit? Paniwala. Ganyan mga paniwalain. Ano po, ganyan mga kapatid. Laging maraming reklamo sa buhay. May mga batang ganyan laging reklamo. Si mom, ano mo. Bakit ako? Di ba? Yan yung mga yung mga hindi pa mature sa mananampalataya. Marami ang tanong sa ating Panginoon. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Okay na sana kung kay Lord nagtatanong Magtatanong pa doon sa hilaw na mananampalataya, di iba rin yung opinion po nun. Amen. Magtatanong minsan doon sa katataspulong na may galit doon sa mga tao, kung ano man mga kapatid, kailangan mga kapatid, maging mature na po tayo mananampalataya. Huwag na tayo maging reklamador. Huwag na po tayo lagi mga kapatid na laging inuutusan. Pasalamat na lang talaga sa ating Panginoon mga kapatid. Dito po yung initiative ng bawat isa. Ako po'y natutuwa na bibless ako sa ating Panginoon. Dahil sa mga sarayahin, wala po ditong inuutusan. Wala po ditong utos. May initiative. Ano ang Tagalog initiative? Pagkukusap. Yung mga sarayahin, talagang nagpapasalamat po talaga ako sa ating Panginoon. Marami po kayo nagkukusap po dito. Ano po yung initiative nyo po? Yung iba tumatakbo umalis. Ikaw na maghuhugas, initiative na niyang umalis. Nagdadrive ako basta. Initiative na niyang umalis. Ayun na, nandun na, nasa may... Initiative na niyang kumain kasi may naghuhugas na. Ayan. Hindi, mga kapatid, salamat talaga sa ating Panginoon. Bless tayo ng ating Diyos ng ganyang puso. Ano po na tayo po ay nagkukusa. Hawahan natin yung iba. Amen. Amen. Hawahan po natin yung iba. At pasalamat din ako sa ating Panginoon mga kapatid na hindi dito mga kapatid talagang bless na bless ako mga kapatid sa bawat mananampalataya. Hindi tayo makasarili. No, wala dito talagang tulong-tulong po talaga dito. Isa po ito sa kasagutan ng panalangin. No, sa Bible School, binabanggit ko na po yan talaga sa inyo mga kapatid na bago pa man ako pumasok sa ministry, pinapanalangin, Lord, bigyan mo ako ng mga mababait na tao. Hallelujah! Mababait na tao. Lord, bigyan niyo po ako ng mga makakasama ko po doon na gumagawa. Ayan na dito mga kapatid. Kaya masaya po tayong lahat. Nagkakaisa tayo. We have the same language. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon mga kapatid. Ayan. Kaya salamat talaga sa ating Panginoon. Wala tayo dito wala masyadong sakit ng ulo. Amen. Wala masyado. Amen. Kasi yung mga pabibing Christian, mga kapatid, parang yung ganito. Ayan. Mga mananampalataya, mga kapatid, tumanda na. Bunjing. Tumanda na po sa pananampalataya. Pero talagang ano pa rin Para pa rin bata. Bagay kaya, mga kapatid. Wala problema kung baby cute. Ay, baby, ang cute, no? Ang laki. Okay lang sa akin. Mga pastor kumikita na lang ako. Baby ni Pastor Bong sa kami. Cute parehas. Sa Adelea, talagang binibaby lagi ni Pastor Bong. Namumula. Pero makita natin dito sa mananampalataya. Kapag ikaw ay matanda ka na sa pananampalataya, umiidad ka na ng 20 years, 40 years ka na, tapos parang baby ka pa rin sa pananampalataya, ganito na po ang itsura nyo. Pangit. Hindi na po kayo cute. Nakakatakit na po kayo. Kaya kailangan maging mature na po tayo sa pananampalataya. Mag-pray na tayo, Lord, baguhin mo naman ako, ayaw ko maging ganito. Yes. O kanino bang nanay yan? Sorry, plain binig pa. CTD. Credit to the rightful owner. Kanino man yan? Sino man nanay yan? Ganyan na po yung itsura nyo. Ito na lang tayo, baka mapagalitan tayo. Ito na lang mga kapatid. Yung itsura nyo, baka kayo matagal na mananampalataya. Nagpapababy pa kayo. Kailangan mga kapatid, may initiative na tayo, marunong na po tayo. Tayo ay magpaka-mature na sa pananampalataya. Hindi tayo papagalitan pa ni Pablo mga kapatid na tagal niyong mananampalataya. Nandyan pa rin kayo. Sa unang
turo. Kailangan lumalago na po tayo mga kapatid. Amen? Kailangan talagang may ginagawa na tayo, may nagagawa na tayo sa harapan po ng ating Panginoon. At isa pang traits mga kapatid ng hindi mature na mananampalataya, yung wala pa silang nagagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Yes. Busy sila pa. Amen? Yan po yung language ng mundo eh. Amen? Ganyan din tayo dati nung hindi pa tayo seryoso sa pananampalataya. Sino dyan mga kapatid, makakapagsabi ganito sila dati? Mananampalataya na sila pero hindi sila seryoso kaya ganito sila. Ang bilis matisod. Nasasaktan agad mga kapatid. Tatampo agad. Lahat ng mga kapatid na pwedeng idahilan, idadahilan. Amen. Pero nung matagpuan po nila talaga yung kaseryosohan sa pananampalataya, nandyan ang mga kapatid. Amen. Ganyan tayo dati. We move like the Word. We talk like the Word, mga kapatid. We behave like the Word. Ganyan tayo. Kahit mananampalataya tayo, may mga ganyang pagkakataon. Parang galawan ito, parang makamundo. No? Kung paano magsalita ito. Yung Becky language, misa, wala naman dito na imik namin. Char. Wala mo na. Ganun mga kapatid. Mahirap yan. Dito, salamat na lang. Walang masyadong nagamit ng po dito. Isa lang walang problema, pero yung araw-arawin mo gamitin, ipasok mo na sa vocabulary mo. Huwag ganun mga kapatid. Amen. Huwag tayong ma-identify na makamundo na tayo mananampalataya. Amen. Kumilos, gumawa tayo, magsalita tayo ng makalangit katulad ng binago ng ating Panginoon. Huwag na tayo, kasi di ba, yan ang masabi ng Biblia mga kapatid, na huwag nating tularan o huwag tayong magsiayon sa takbo ng mundo pong ito. Hanggat may bakas pa po ng kamunduhan at malakas pa ang impluensya ng mundo sa atin, hindi po tayo magiging kaisa ng ating Panginoon. Tandaan po natin yan, hanggat tayo po ay may bakas pa ng kamunduhan, hanggat nakikita po sa atin, minsan may mga kaibigan tayo nakakasama, parang wala kang pinagbago. Yun, nakakahiya yun. Nabati sa atin mga kapatid, na wala tayong pinagbago kasi nandun ka rin sa inuman. Yan. Nandun ka rin sa vision, nandun ka rin sa tambayan, mga kapatid. Hindi ganun. Kailangan may makitang pagbabago sa atin dahil binago na po tayo ng ating Panginoon. Binili na po tayo ng ating Panginoon. Binihisa na tayo ng ating Panginoon. At kailangan may mangyari, may makitang pagbabago po sa atin. Let us be reminded mga kapatid, you will never become a follower of Christ if you speak the same language as the Word. Kaya ipanalangin po nating mabuti sa ating Panginoon, Lord, baguhin mo po ako. Amen. Lord, baguhin mo po ako. Lord, ayoko na maging katulad ng dati. Yung version ko na ayaw mo sa akin. Maging sa isipan, mga kapatid, maging katulad po tayo ni Kristo, ng ating Panginoon. Same mindset, mga kapatid. Ay, maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Kung paanong hinarap ng ating Panginoon ng mga pagsubok, ganun din po natin harapin ang mga pagsubok. Amen? Ang ating Diyos, siya po ay sinubok, ang sabi ng Biblia, sinubok ng iba't ibang klase ng pagsubok. Pero ito po ay napagtagumpayan po ng ating Panginoon. Kung ganun din po ang isipan po natin, katulad ng ating Diyos, wala pong pagsubok na pwedeng tumambay po sa buhay po natin. Bakit? Kasi may kapares po tayong isipan ng ating Panginoon kung paano natin tahakin, kung paano natin atakihin, mga kapatid, yung mga pagsubok na yan. Kapares dapat yan ang ating pag-isip ng ating Panginoon para hindi po manatili sa atin. Minsan kasi may mga bagay po tayo na ginagawa na gumagawa tayo ng kapamaraanan, na sarili po nating kapamaraanan, kaya yung pagsubok tumatambay sa buhay natin. Hindi, katulad dapat mga kapatid, ng pagsunod po natin sa ating, kung paano nag-isip ang ating Panginoon nung siya po ay sinusubok, ganun din po dapat yung maging isipan po natin. Para magresulta po ito ng katagumpayan at kagalakan.
Sino dito mga kapatid ang ganyang gustong resulta? Kapag dumaan sila sa pagsubok, pagkatapos, meron na agad silang katagumpayan at kagalakan sa kanilang puso. Sino yung ganyang gusto mga kapatid? Magkaroon ng ganyang kaayusan mga kapatid. Pagkatapos mga kapatid ng pagsubok na yan, minsan kasi may mga pagsubok na nakakatakot. Pero pag sinuong natin yan, nakatulad na meron tayong kaisipan ng ating Panginoon, tandaan po natin, kung ang ating may same mindset tayo ng ating Panginoon, pagkatapos ng pagsubok na yan, victory, amen, and celebration ang magkakaroon po sa atin. Amen. Dahil meron tayong one Lord, one God, and one language. Amen. Meron dapat tayo. Iisa lang yung ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya kailangan we have the same language, we have the same mindset ng ating Panginoon. Kaya ito po yung mga pahuling verses mga kapatid. Narito, napakaputi at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Amen. Sino naniniwala sa ganyan mga kapatid? Amen. Na tayo po ay, sino dito yung masaya nakita niya yung ganyang kapatid? Marami-rami naman. Sino dito yung masaya na nakasama nila yung kapatid sa pananampalataya ngayon? Amen. Salamat sa ating Panginoon at ikinagagalak po yan ng ating Diyos. Amen. Na tayo po ay nagkakaisa, na nasasamba, pupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang sabi dyan, kung tayo ay nagkakaisa sa ganitong bagay, mga kapatid, sabi po dito, ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas. Sa balbas ni Aaron, tutulo sa laylayan ng kanyang damit. Yung anointing. Amen. Kapag nagkaisa po tayo mga kapatid, yung banal na Espiritu, babagsak po yan sa atin mga kapatid. Yung pagpapala ng ating Panginoon, babagsak po yan sa atin. Bakit? Dahil nagkakaisa po tayo. Kung watak-watak yan sa ibang tulunan. Amen. Amen. Sa ibang laglagnan. Pero kung tayo ay magkakasama mga kapatid, magkakabigkis, na magkakaisa mga kapatid, na magkakapatid sa pananampalataya, yung pagpapala ng ating Panginoon ay sabay-sabay po nating makukuha, sabay-sabay po nating marireceive. Hallelujah! Kung ano man ang ating mga panalangin, kung ano man yung ating mga hinihiling sa ating Panginoon, sabay-sabay po natin yan tatanggapin. Bakit? Dahil nagkakaisa po tayo. Amen. Alam mga kapatid, kung bakit ganito yung ginagawa, yung langis mga kapatid, ibinubuo sa ulo. Yan po ay ipinattern sa mga tupa. Kasi kapag ang tupa ay nasa disyerto mga kapatid, may mga langaw doon. Ang nangyayari, yung mga langaw papasok sa tenga, papasok sa ilong, at kapag nairita na po yung tupa, iahampas niyo yung kanyang ulo sa mga bato. Kasi nga nairita siya, kailangan gusto niya matanggal. Kapag hindi yun mga kapatid, kapag hindi natatanggal, hindi niya titigilan yung paghampas ng kanyang ulo sa bato o sa anumang matigas na bagay. At kung wala talaga, mamamatay po yung tupa. Kaya ang ginagawa ng mga pastor, mga kapatid, nilalagyan ng langis. Yan na yung magpuprotekta po sa kanila para yung mga langaw ay hindi na pumasok. Para dire-diretso na lang po sila. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sa ating buhay, kailangan meron tayong anointing ng ating Panginoon. May espiritu tayo ng ating Panginoon. Para kung meron mang mga langaw, mga gawa ng kaaway mga kapatid na gustong gumulo sa ating isipan, magbigay ng sakit ng ating isipan, ng ating ulo mga kapatid. Amen. Hindi po yan mangyayari. Bakit? Dahil meron tayong banal na espiritu. May espiritu tayo ng ating Panginoon. Kaya yung ganyang bagay mga kapatid, hindi lang sa isa, kundi sa lahat mga kapatid, tutuloy yan hanggang laylayan, ang sabi dyan. Yes. Hallelujah. At ito ba, sabi, ganun din ang ano niya, pati niya, gaya ng hamog sa Hermon, na pumapatak sa mga bundok ng Sion, sapagkat ito'y tinutos ng Panginoon, ang pagpapala, ang buhay, sapagkat doon inutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay, magpakailanman. Praise God, hallelujah.
pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hanggat tayo ay may banal na Espiritu po ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung ang kaaway, kung doon sa Torre ng Babel ay ginamit yung language para magkawatak-watak mga kapatid, the same thing, yung language mga kapatid, ang gagawin ng ating Panginoon, pagbuklod-buklodin po tayo. Pagsamasamahin po tayo mga kapatid. Kaya sabi po dito, may isang katawan, may isang espiritu, kung paano may isang pag-asa sa paras doon, kayo'y tinawag ng Diyos. Amen? So, iisang katawan, iisang espiritu, iisang pag-asa na doon tayo tinawag ng ating Panginoon. Why? May isang Panginoon, alam natin dyan, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi lang po siya kumikilos sa isa, kundi siya po ay kumikilos sa lahat, mga kapatid. Hallelujah! Na nagkakaisa sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang mga panalangin po natin ngayon mga kapatid, dinggin niya ng ating Panginoon. Kapag pinagkaisa, nagsama-sama po tayong nanalangin, nagsama-sama po tayong dumalangin, nagsama-sama po tayong lumapit sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan po yung kasagutan ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat Lord. Hallelujah. Sa magandang mensahe ito, Panginoon. Hallelujah. Na meron lang God, hallelujah, na kami pagkakaisa sa aming puso, maging kaisa din namin ang iyong isipan, Panginoon, nandyan ang iyong pagpapala. Nawa God, hallelujah, makita mo, Panginoong Isus, na ang bawat isa sa amin ay nakaayon sa iyong kalooban at nakaayon sa iyong isipan, Panginoon, upang God, hallelujah, ang aming pananampalataya ay patuloy na malubos at magkaroon kami ng magandang kawakasan, Panginoon, sa pananampalataya. Alam namin, God, hallelujah, na maraming plano ang kaaway sa aming buhay. Pero hanggat kami, Panginoon, ay kaisa mo, Panginoon, hindi mananaig ang mga gawa ng kaaway sa aming buhay. Kaya ngayon, Panginoon, patuloy, Lord, na idinadalangin namin, God, hallelujah, na ang iyong katwiran at ang iyong kalooban ay maging katwiran at kalooban din ng bawat isa po sa amin, Panginoong Isus. Kung paano ka mag-isip ay ganun din kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng katulad na iyong kaisipan, Panginoon, kung paano harapin ang anumang pagsubok, Panginoon. Hallelujah, ay patuloy, God, na kami po ay tumitiwala sa iyong kapangyarihan, tumitiwala, Panginoon, sa iyong magagawa sa aming buhay, Panginoong Isus. Salamat, God, hallelujah, sa mga mensaheng ito at patuloy ka naming pinapasalamatan dahil tunay kang mabuti, hallelujah, na ipinapahayag mo sa amin ang iyong salita. Dahil dyan, nagkakaroon kami ng kalakasan. Salamat, Panginoong Isus. Sinasamba at tinataas ka namin. Ito ang aming tanging dalangin sa iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hallelujah. At malaya na pong bawat isa sa atin na tumayo, mga kapatid.